Good morning, 3101. So ngayon ay kadungtong lang to nung sa ni-report ni Christian. About pa rin to sa grading system and reporting. So for guideline for better practice, kindly read Kat. Guidelines for better practice. To ensure better practice of grading and reporting systems, the following statements serve as guide on how to utilize effectively the grading and reporting system. Number one, begin with a clear statement of purpose. Number two, provide accurate and understandable descriptions of your grading. Number three, use grading and reporting to enhance teaching and learning. So sa pag-grade si student, kinakailangan na hindi lamang nagbe-base tayo kung ano lang yung binibigay. I mean, kumbaga, kinakailangan na pinapakita sa grading nito kung makikita dito yung natutunan or may natutunan ba talaga yung student. Dito sa ire-report ko, madidiscuss dito yung tamang pag-grade or kung paano ba or saan ba nagbe-base yung teacher sa pag-grade ng student. So, dapat, ang una daw ay begin with a clear statement of purpose. So, di ba, pag unang klase pa lamang or start ng klase sa teacher, dinidiscuss nila kung paano nga ba nakukuha yung grade ng student. Binibigay yung formula and also yung mga percentage kung saan makikita yung kung ilang percent ba ang recitation, quizzes, and exam. And dapat sa grade, makikita o nakakatulong yung ibibigay ng grades ng teacher para ma-enhance at mag-improve yung learning ng student. Next, ito naman yung do's and don'ts of effective grading. So, can you read Christine Fernandez? Professional judgment. Try everything you can score and grade fairly. Grade according to pre-established learning targets and standards. Clearly inform students and parents of grading procedures at the beginning of the semester. Base grades primarily on student performance. Rely most on current information. Mark grade and return assessments to students as soon as possible and with as much feedback as possible. Don't depend entirely on number crunching. Allow personal bias to affect grades. Grade on the curve using the class as the norm book. Keep grading procedures secret. Use effort improvement attitudes and motivation for borderline students. Review borderline cases carefully when in doubt. Assign the higher grade. Convert scores the same scale before combining. Weight scores before combining. Use a sufficient number of assessments. Be willing to change grades when warranted. Don't be inflexible with borderline cases. Use zero scores indiscriminately when averaging grades. Include extra credit assignments that are not related to the learning target. Rely on one of two assessments for a semester grade. Lower grades for cheating, misbehaving, tardiness, or absence. So dito, sa binasa ni Christine, iyan yung mga do or yung mga dapat at hindi dapat gawin natin pag nag-grade sa student. Sinasabi din dito na dapat sa pag-grade ay patas tayo kung ano kung ano ang ginamit nating method or formula sa isang student sa pag-grade ay ganun din dapat sa lahat. Sinasabi din dito na hindi inaalaw ang pagkakaroon ng personal bias and na makaka-apekto sa grade. So dapat kung ano dapat ang ibigay sa student, like kung ano lang talaga yung naibigay, yun lang dapat yung ibigay. Yun lang dapat ang ibigay na grades. Hindi dapat na magkaroon kayo ng personal na reason or sabihin na natin na halimbawa may galit ka sa student or may sama ng loob ka na makaka-apekto kung ano yung grades na ibibigay mo dito. Hindi maaari din na
palibasa kaibigan mo ang student na yon or meron kayo na connection, ay kailangan taasan mo yung grades ng isa. So, dapat patas lang and dapat meron ding standard yung paggagawa ng grades. So, dito, pumapasok din na may karapatan or may ina-allow din yung student na makita yung grading computation ng student. So, dito, pwedeng magtanong yung student kung bakit or saan nakuha yung grades na yun. Halimbawa, 85 ka sa isang subject, pero alam mo sa sarili mo, mas deserve mo yung mataas. So, ina-allow din yung students na tignan o makita yung computation ng grades niya. And dito, na-discuss din na hindi ka maaaring maglagay ng extra credit na points sa isang student na lalo na't hindi to related sa subject mo. And inaano din dito na halimbawa na magkaroon ng sitwasyon na nagkamali ka sa isang grades o pagbibigay ng grades sa isang student ay maaari yung paltan kung lalapit na yung student sa'yo. And next is planning and implementing parent-teacher conference. Can you read, Arjel? So, mahalaga na magkaroon din ng communication yung teacher sa parents. So, hindi lamang na teacher and student lamang, kundi pati din sa parents. So, sa pagkakaroon ng parents-teacher conference, nagkakaroon ng tulong or malaking tulong yon sa teacher para magkaroon siya ng communication, hindi lamang sa student, kundi sa parents. Then, pwede din magkaroon din ng update or sa parents naman, magkakaroon din siya ng idea kung ano nga ba ang nangyayari sa kanilang anak or magkaroon din ng idea or magtanong kung meron bang progress ang student. So, there are two types ng parent-teacher conference. Ito ay ang group conference and the individual conference. Can you read, Alan? Group conference. These are conducted in the beginning of the school and class policies. Class content, evaluation procedures, communication, and procedures for getting in touch with teachers. Individual conference. These are conducted to discuss the individual students' progress on it is important to plan the conference. It means having all the information organized in advance and knowing what to achieve from the conference. It will include a list of areas pertaining to students and should be discussed with parents. The conference is an ideal time to discuss and put out specific areas to strengthen weaknesses that is not communicated through the report card. Note that conference is not a lecture type or gathering meeting. It is conversation. Listening is the primary key to understand reading. Listening parents will help teacher understand the subject better. Yeah. Share the following techniques in the preparing of parent-teacher conference. So, una is group conference. So, nagaganap ang isang group conference. Ang halimbawa dito ay bago mag-start ng class. So, nagkakaroon ng meeting yung teacher and yung parents para mapag-usapan yung mga classroom rules or nagkakaroon din ng mga PTA kung saan maaari din na magkaroon ng communication or usapan yung teacher and student na related sa mga bata. Sa
conference naman, ito naman, maaari dito sa, ang example dito sa individual conference is, halimbawa, pinatawag ng teacher ang isang parents na na tungkol sa report card ng kanyang anak. So dito, pwede nilang pag-usapan in face-to-face or phone call. Dito sa individual conference, maaaring sabihin din ni teacher na ang anak ni parents ay magaling sa written exam pero hindi nakikipag-cooperate sa mga group activities. So sa parang yun, hindi lamang student or hindi lamang student yung binibigyan niya din ng idea kundi yung parents. So dito din papasok na maaari tulungan ng teacher maaari tulungan ng parents si teacher na maayos yung problem na nararanasan ng student sa classroom. And ito yung mga checklist for preparing the parent-teachers conference. Una is plan each conference in advance. So bago simula ng isang conference o isang meeting, kinakailangan na pag-usapan or kailangan pinaplano muna lahat kung ano dapat ang gawin sa araw nito at anong oras o saan dapat gagawin. Conduct the conference in private, quiet, and comfortable settings. So dapat, ang conference o meeting na gagawin ay tinitiyak na ang lugar ay tahimik at walang makakabala. Sa parang iyon, mas maiintindihan o mas magkakaroon sila ng maayos na usapan patungkol sa mga estudyante or ginagawa sa school. So begin with the class discussion of positive student performance. So dapat, ang meeting na yon ay kinakailangan na sa positive muna kasi magsisimula. Kasi in case na sisimulan nyo agad sa negative, para magkakaroon ng meeting na yun ng mga misinterpret or sa pag-uusap. So dapat, din ang teacher ay in professional tone. So hindi dapat na, halimbawa, may problem na nangyari or pag-aaway na pag-uusapan sa isang meeting, hindi dapat na pinangungunahan ng emosyon yung teacher. Dapat professional pa rin. So sinasabi din dito dapat na nagkakaroon na encourage yung parents na makisali or participate sa conference and avoid discussing other student and teachers. So ina-avoid din dito yung mga bagay na hindi din related or related sa pag-uusapan or sa pag-mimitingan sa araw niyon. So meron din dito recommendation for effective parents-teachers conference. So before the conference, encourage parents to review student work at home, note concern or question, and bring those to the conference. During, provide childcare, refreshment, and transportation if necessary. After the conference, provide parents with a telephone number and schedule of a specific time they may call with youth concern. So, sinasabi din dito, ito yung parang pinapakita lang din sa table na ito yung ano dapat ang gawin sa conference, during conference, and after conference. Na kung saan, itong table na din to ay na-discuss din kanina sa mga checklist. Schedule time that are convenient for both working and non-working parents. So bago magsimula ang conference, dapat yung teacher, di ba kagaya ng sinabi ko kanina, dapat planado na yung meeting na gagawin. So dapat yung time na gagawin or time na ipaplano para sa meeting na yun ay available or free time ng parents na nagwo-work at hindi nagwo-work. Sa parang yun, masisigurado na lahat ng parents ay makaka-attend at makakasabay sa meeting. So dito sa after conference, so after ng meeting, inaalaw or kung mapapansin nyo din na binibigay ni teacher ang cellphone number niya and yung
cellphone number naman ni parents ay kinukuha ni teacher para din sa communication nila in case na may mangyari na emergency sa mga anak nila and para na din sa update. So halimbawa din dito na in case ng student ay nagkasakit or may nangyaring masama sa school, maaaring tawagan ni parents maaaring tawagan ni teacher si parents sa nangyari sa kanyang anak. Consider alternative locations such as church of community, centers of parents conference. Next is during develop a system for ongoing communication with each parents that recognize parents as parents. After conference, ask parents for written evaluation of the conference and encourage them to make suggestions. So sinasabi din dito na kumbaga hindi lamang sa parents and hindi lamang sa teacher and student nagfo-focus yung meeting, kundi nagkakaroon din dito yung parents. So pwede sila magbigay ng suggestion for evaluation na maaaring ma-improve para ma-improve yung next na meeting nila on conference. Halimbawa, ang place nila is hindi comfortable yung lahat ng parents. Pwede nilang may suggest yung mga alam nilang place para sa susunod na meeting ay mas maayos at maganda yung flow ng meeting nila. Print conference schedule and materials in multiple language if necessary. During the conference, provide resources, materials the parents might use at home to strengthen student skills, and after conference, debrief the colleges to look for ways to improve future conference. So sinasabi dito, before the conference, maaari mong i-print yung schedule or maaari mong i-print siya, ipamigay sa student para makita yung meron kasi ginagawa nila dati yung sa DepEd na may piniprint silang letter kung saan ilalagay kung sino yung parents na makaka-attend sa klase and with signature. Sa parang yun, mamomonitor ng teacher kung ilan or kung sino yung mga parent na makaka-attend sa meeting. So during the conference, pwede mag-provide ng resources, materials, ang teacher for parents para kahit na nasa school, kahit nasa bahay, ang student ay na-i-improve pa rin yung skills and knowledge ni student. And after conference, nilulok nila na mas ma-improve yung, or pwede din dito sa, after the conference, sinasabi na sa susunod, or hindi lamang doon matatapos yung isang meeting na yun. I mean, meron susunod na conference o meeting na magaganap for teacher and student, teacher and parents na kung saan mas may improve at mas maayos yung flow ng conference. So, parang inaano lang dito, for summary, inaano lang dito yung tamang pag-grade for student na dapat hindi lamang na personal reason or personal na nararamdaman yung dapat pinangpangunahan sa pag-grades. Kasi yun isa sa nagiging problem sa DepEd or sa public. So, sinasabi kasi dito na hindi dapat na kung may galit kasi student or yung mga personal na rason mo, ay dadamay mo sa pag-grades sa student. And inaano lang din dito ng tamang pag-grades. At parang, ayun nga, kahalagahan ng pagkakaroon ng meeting between teacher and student. Yun lang yun. And next ay Chapter 10. Ari na, pare sa